Isang Pinoy na naging matagumpay sa kanyang negosyo sa Amerika. Nagkwento sa DZRH kung paano siya nagsimulang manirahan at naging negosyante sa Daly City, isang lungsod sa California na pinananahanan ng mga Pilipino kalapit ng San Francisco. Isa lamang si Telmo Cristobal sa mga masisipag na Pilipinong naging matagumpay at umangat ang buhay sa paninirahan sa Estados Unidos sa loob ng 45 taon. 45 years na ako dito. So look, marami kang maibibahagi ang kwento para makatulong sa ating mga kababayan na magiging migrante rito. Nung ikaw ba'y dumating dito, ano ang naging karanasan mo para may adapt mo yung sarili mo bilang Amerikano? Nako, siyempre kailangan matuto kang makasama sa mga lalo sa kababayan natin. Dahil nung dumating ako rito, maraming mataas pa ang diskriminasyon. Kukunti pa kasi Pilipino noon. Pero ngayon, parang nasa Pilipinas na rin tayo dito pagdating ng Amerika. Sa Daly City? Oo, sa Daly City. Pero siyempre lahat ng mga gawain dito para ka na rin nasa Pilipinas. Mabibili mo na rin ng mga pagkain dito na sa Pilipinas na dati hindi mo makita sa mga store. Pero sa mga ekonomiya na sa mga teknolohiya natin, marami nang mabante na marami na in-import ng mga pagkain at marami na rin ng mga business dito, mga tungkol sa Pilipino na nagtatayo ng mga negosyo. Siyempre marami na rin na natututuhan dito na galing sa Pilipinas. Yung mga kanilang alam na mga negosyo, dinadala nila dito. Si Telmo ay anak ni Efren Cristobal at Pining Bulos ng San Miguel, Bulacan, kung saan ipinanganak si Telmo at pangatlo sa kanilang 6 na magkakapatid. Si Telmo Cristobal ay nagtapos ng MedTech sa MCU sa Caloocan City at nakapasok sa Amerika noong taong 1968 sa edad na 23 taong 2006 nang bumagsak ang ekonomiya ng Amerika, na ayon sa kanya ay apektado ang marami, maging ang kanyang negosyo. Apektado, halos lahat apektado ng mga ekonomiya. Hindi lang restaurant, lahat, real estate, lahat. Kanya nga ang buhay dito sa Amerika hindi na katulad ng dati. Maraming nawalan ng bahay, maraming nawalan ng trabaho, maraming mga paggamit nila ng mga credit card, tumaas sa mga balance nila sa credit card, hindi makabayad. Kaya nangyayari, nababaon sa utang. Kaya yun ang advice ko sa mga bagong dating. Kung meron kung nandito na sila sa Amerika, hanggat maaari, iwasan ng pangungutang. Dahil utang na utang, madali kasi ang magbayad ng credit card eh. Pero pagdating ng bills mo, masasyak ka kuminsan na ang laki-laki na pala ng utang mo. Hindi mo alam na out of range ng utang mo sa credit card. Minsan hindi ka na makabayad. Doon nag-uumpisa ngayon ang hirap ng buhay. So nung ikaw magsimula rito sa Amerika, pwede bang ikwento mo sa akin kung paano mo nasimulan itong mga iyong business nito? Actually, medical technologies ako. Okay. Oo. Siyempre sa profession natin, hindi ka masyadong aabante kung aasa ka lang sa mamamasukan. Kailangan meron kang sideline, especially sa business. Dahil sa Amerika, maraming opportunity. Marami kang magagawa. Maraming business ka matatayo kung meron kang abilidad, kung meron kang special knowledge, makapag-umpisa ka, andito lahat opportunity. So paano mo sinimulan ang pag-business ng restaurant? Actually, aksidente lang kami magkakaibigan mga medical technologies. Nagkita-kinta kami minsan. That was mga 20 years ago. 20 years ago, maganda pang business no? Maganda pa. Talagang hindi pa ganito kahirap. So ilang restaurant na nabuo mo mula nung dumating ka rito? 3 na. Tsaka siyempre, pag nakakaangat ka ng konti, isipin mo kagad, mag-invest. Hindi lang yun. Kasi hanggat maaari, kung makakaipon ka, mag-ipon ka, at lahat na iniipon mo, i-invest mo naman. Noon yun, ha. Pero sa ngayon, hanggat maaari, iwasan mo na investment kasi may economy. Pero stable ka na yata rito, mukhang hindi ka na matitibag. Hindi na masabi. Kahit sino, maaaring
bumaligtad pa rin kung di ka mag-iingat sa paggasta ng pera mo. So, magmula nung dito ka na ba nakapag-asawa sa Amerika? Dito na sa Amerika. Dito na. So, ilan na naging children mo? 2 naging anak ko at ang asawa ko naman 4 na taon na ngayon naman na. Ang kanyang may bahay si Ginny bago na mayapa noong taong 2006 ay nagkaroon sila ng 2 anak. Isa sa mga restaurant ni Telmo ay ang Manila Bay Cuisine sa Saramonte Center sa Daly City na kung saan iniistambayan ng mga Pilipino. She died 4 years ago. Kaya Yun na yung condolence ko, kapatid. Ngayon ko lang nalaman. thank you very much. Ganyan talaga ang buhay. Kaya ako naman, gusto ko na rin mag-retire. Kanya siguro baka uwi na rin ako ng Pilipinas pagka ako ready na mag-retire. Kasi Kanino mo iwan itong business mo? siyempre may mga anak ako rin na pwede lang mamana yan. Ibig sabihin doon ka na sa Pilipinas magre-retiro. Yun ang aking pangarap. Kasi iba sa Pilipinas, kahit anong sabihin mo, masaya pa rin sa Pilipinas. Bigyan mo naman ng mga pagkain kaisipan yung mga kababayan natin darating dito. Ano ang unang-una nilang dapat gawin pagdating dito sa Amerika? Ngayong panahon ito na malaki ang pagbabago, 20 years ago, ngayon ay bumagsak ang ekonomiya ng Amerika. Ano ang talagang dapat nilang gawin para hindi sila mawindang sa kanilang buhay? Okay, ang una-unang may papayok sa kanila, mag-enjoy muna sila sa palipaligid, mamasyal muna, dahil yun lang pagkakataon nilang makapag-enjoy. Dahil pag nag-umpisa sa trabaho, talagang kuha na yan, tuloy-tuloy na yon. At bago sila makakuha ng bakasyon, siguro mga 1 taon muna, kanya, tsaka kailangan tiyaga-tiyaga lang kahit na anong trabaho makita nila, pasukin mo nila kahit hindi yung kanilang profession. Kahit anong trabaho para magkaroon ng umpisa sila na pagkakakitaan. Ngayon, pagka meron na silang naipon, susunod na yung kanilang kuhan ng profession nila, sunod na nila yan. Okay naman, at the same time, pwede na rin lang kung may kanilang talino o yung kanilang mga profession o yung mga skill nila, meron sila makikita kanong klase ng trabaho, pasukin na rin nila. O samantalihin na lang. Saan ka pinanganak, Telmo? Sa San Miguel, Bulacan. Anong taon yun at kaninong mga magulang? Nako, matagal na, marami ng buwan na nakakaraan. Kasi Ilang taon ka nang umalis ng Pilipinas at nagkutungo rito sa Amerika? 7 ako nang malas sa Pilipinas. Anong dahilan? Gusto kong mulad ang buhay ko. Ilang kayo magkakapatid? 6. Ikaw ang pangalawa, panganay, pangatlo? Pangatlo. O sa paanong parang ka nakapasok? Nag-apply ka ba sa US Embassy? Noong panahon na yon, pwede kang sumulat sa mga hospital, pwede kang magkumuha ng temporary employment. Ngayon, magaan pa noon ang pagkuha ng visa, hindi katulad ngayon. Noon, basta tinanggap ka sa hospital, pwede kang magtrabaho na with stipend. Stipend, ibig sabihin noon, yung counting kito para may magasta ka lang sa mga dormitory, mga pagkain mo, gano'n. Ngayon, pag may experience ka na, doon ka na magiging full-time employee. Ganun. Mahirap din ang pinagdaan namin bago kami naging na-establish. Kaya, maswerte yung mga dumarating, may mga kamag-anak na sila dito. Meron tutulong nun sa kanila. Samantalang kami noon, halos wala kaming kamag-anak, kaya talaga mahirap ang buhay noon. Parting words mo para sa ating mga kababayan. Ano ang masasabi mo sa mga kalalagayan ng ating mga kababayan dito? Masasabi ko sa kanila, kung makakarating sila rito, good luck sa kanila. At dito ang opportunity marami. Wag lang sila mamili ng trabaho. Tanggapin lang kung anong makukuha ng trabaho at magtiyaga muna sila. At lahat na opportunity makukuha nila, makakain nila, gusto lang kainin dito na hindi lang makain sa Pilipinas na mayayaman lang nakakain. Dito lahat tayo makain natin ng gusto natin kain ng mayaman sila, kay mahirap ma-experience natin ang buhay mayaman dito. Yung nag-uumpisa ho, ano may papayo nyo tungkol sa pag nag-uumpisang mga
imigrante dito, ano yung mga do's and don'ts na kailangan nilang gawin? Yun nga, wag muna silang masyadong galante. Medyo medyo tipirin mo na nila yung kanilang dalang pocket money kasi kung minsan kahit may kamag-anak tayo dito, hindi tayo pwede umasa sa kanila eh. Dahil dito ang buhay dito, hindi katulad ng buhay ng Pilipinas na porque may tiyuhin ka, may tiyahin ka na mayaman, hindi kanila dito susustento ng parang sa Pilipinas. Kaya kailangan magtiyaga ka rin. Temporary, oo, tipid. Temporary, susustento ka lang pero merong limitasyon din. Talagang ibang-iba. Kaya yung mga bagong darating dito, yun ang kanilang mamimiss sigurado. Pasko at New Year. Sa New Year, walang putukan dito. Hindi pwede rito magpaputukan ng mga rebindador. Pamilya doon. Oo, pamilya buo, sumasama. Oo. Dito, mga... Kasama-sama kayo ng Pasko. Oo, kung minsan, yung pamilya mo hindi dyan sa atin, mga kamag-anak, mga pininsan, lahat nagkikita-kita. Dito, hindi eh. Doon, maraming makakainuman. Yeah. Dito, maraming inumin, wala ka makainom. Wala ka makainom. Ito yan, oo. Ibang-iba. Kanya mag-enjoy na sila doon ng Pasko at New Year. Kung may balak mo sila magpunta rito, baka magkaroon ka nga sila ng culture shock. Kanya ako mismo, sabi ko, namimiss ko ang Philippines pa. Pag nag-retire ako, siyempre, Kaya babalik ako dyan. Yeah. Okay?